Buti na lang sumuko na nga rin po sila. Dahil hahanapin talaga sila. And I think sabi kayo mga syuta kayo, mga wala kayong awa. Ito yung isa sa dahilan kung bakit hinahangaan, sinusuportahan at sinasaluduan ko ang butihing mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno dahil sa matapang niyang pagpapaharap sa mga suspect, sa mga gumagawa ng kalokohan. Panoorin natin to, grabe, wala talaga tong mga awa. Imagine mo, hindi nila naisip etong driver na to na may binubuhay na pamilya. Napakasakit at maraming salamat din kay Mayor Isko Moreno na nagkakaroon din po lagi ng justice yung mga biktima. Ever since, laging may justice kay Mayor Isko Moreno. At ito nga po, 3 suspect sa umano'y pang-hold up at pagpatay sa isang TNVS driver sa Parañaque noong Mayo. Sumuko na, kaya panoorin natin tong and credit din po kay Mayor Isko Moreno sa video na to. okay. Kasama ni Mayor Isko si Vice Chi Atienza at si Councilor Awi Sia. Grabe kayo, hindi na kayo naawa sa napakaliit na halaga. Tapos tignan nyo naman yung mga mukha din po nito mga suspect na to. Ang babata nga rin po, kayang-kaya nilang magtrabaho. Kaya sana imbes na gumawa kayo ng mga kalokohan, magtrabaho po kayo. Napaka gaan sa pakiramdam na malayang-malaya ka at nagagawa mo yung gusto mo ngayon. Oblo kayo ngayon. Vice Mayor. And Vice Mayor Chi Atienza. Good evening, ladies and gentlemen and friends from the media. Here we are in the city government. I would like to present to you the suspect in an incident happened on May 18, 2025. Yung biktimang si Mr. Raymond Cabrera na isang TNVS, and we've watched Sian Ambrosio's report yun sa ang biktima ay isang TNVS driver. Anong ginawa sa inyo ng driver para patayin nyo? Grabe. Now, through I don't know what happened to them. You can ask them later on. But they opted to. Mas minabuti nila na sumuko na sa alagad ng batas. At buti na lang sumuko na nga rin po sila. Dahil hahanapin talaga sila. And I think the case is now before the Office of the National Bureau of Investigation, through the leadership of Director General Jimmy Santiago. Ang mga pangalan na suspect na nandito ay si John Kevin de Ocampo. John Kevin. Pero hindi sila naka-face mask kasi nung nakaraan nag-video tayo dito sa may City Hall. Naka-face mask yung suspect pero hindi naman, tama ba? Hindi ko lang maalala kung pumatay nga rin po eh. Correct me, mga kabungisnis. 33 years old. Justin De La Poo, 30 years old, and 24 years old Jean Armin De Ocampo, magkapatid. Sila lahat ay taga-Tondo. Pasensya na kung ano yung reaction kasi ngayon ko lang to pinanood at gusto ko makomentan habang pinapanood. Through the effort of Councilor Awi Sia, a councilor from 2nd District, ito'y humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now,
through some assistance from the Northern Police District and the Manila Police District, nandito sila kanina, at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga suspect ay nandito rin. At kinausap ko sila kanina. Now, ang babata pa nila, sana nagtrabaho na lang sila. Hindi ngayon tulad ngayon, himasayas. I'm happy that the case is, na-resolve. Nakikiramay kami, ako, personally, 10 ng aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami maging tulay man lamang na makapagbigay ng hustisya sa pamilya ng biktima. And we will let the National Bureau of Investigation conduct yung susunod na gawain. At kausap ko na rin nga si Director General ng NBI, si Jameson Chapo, at magpapadala na siya ng operatives dito sa City Hall ngayon para ma-surrender na sa NBI. So, for now, at the very least, that we can say at least I hope the family will makuha nila ang hustisya, and at least naman ako'y panatag din para sa pamilya ng mga suspect na walang untoward incident na posibleng mangyari in the course of apprehension, and this will be, I think, the best lesson for each and everyone, those who are watching. Kung kayo'y nagkamali, maaari kayong sumuko, maluwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay o para makapagatid ng hustisya, gagawin namin. For now, we leave it to the National Bureau of Investigation to process that. So again, pasensya na kayo, mag-alas 9 na ng gabi, na-istorbo namin kayo. Now, we are ready to answer questions, and if you are willing to ask them, I think they're willing naman to answer them. Kasi nagkusang loob naman sila. Yes, ma'am. And bago yan mga kabungis, basta lang tayo ng mga comment po dito sa video na to. Ganyan dapat gawin para matakot ang mga kriminal sa Maynila. Thank you, Yorme, sa pagpapakita mo ng mga mukha ng mga ito. And iba ka talaga, Yorme. Laki ng takot sa'yo ng mga kriminal. Kaliskisin na yan. At last, saludo po, Yorme. Kaya nga, saludo kay Mayor Isko Moreno. Kasi some of politician, kapag yung mga pinagtatakpan kay Mayor Isko Moreno, lagi niyang inaano yung justice para sa mga biktima nga rin po. At buti na lang itong sila boss, sila kuya, sumuko nga rin po. Kasi kung hinanap sila ng otoridad, baka tapos nanlaban, hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari. Kaya buti sumuko na nga rin po sila. At grabe, no, sa mga yung konsensya din po nila sa ginawa nilang pagpatay doon sa biktima. Ay, kawawa naman din po yung pamilya na naiwan. Siguro si yung na biktima, haligi ng taanan. Hindi ko lang alam kung may tatay no, pa ako dito na-reactionan ko lang. Siyempre yung mga naulila niya, mga bubuhayin niyang anak, yung asawa niya, ang sakit po niyan. Kaya sana mabuhay tayo sa mundo kung saan mayroong pagmamahalan, kung saan maging patas ang lahat. Hindi kailangan magnakaw, bagkus maghanap ng trabaho, maghanap ng pagkakakitaan, maghanap ng mga tao na tutulong sa inyo sa problema nyo nga po. Napakaliit na halaga para kitilin nyo ang buhay ng nagtatrabaho ng tahimik, ng maayos. At ito, panoorin na natin itong mga tanong ng mga media po sa mga suspect.
Good po, Yorme J. Santos from GMA Integrated News. Clarification lang po, paano po sila napunta po sa inyo po? Yes. Sumuko po ba sila, mas pinili po nilang sa inyo po lumapit at humingi ng tulong? At kung paano po sila nakuha ng ating po na kabalisan? Through some assistance of the Northern Police District, kasi tinawagan si Awi, si Councilor Awi. Dahil mga kadistrito niya to taga Maynila. At salamat din po kay Councilor Awi na naging tulay nga rin po. As you all know, in practice, even nung ako'y dating mayor, pag may sumusuko, minsan ako pa kumukuha. I think the last time that a tragedy happened in the city of Manila with regard to an incident to a family, kinuha pa namin yung suspect sa Cavite, gabing-gabi. Na ano lang ako, siyempre, nagtitiwala sila sa atin, especially yung pamilya ng mga suspect. Kaya sa gobyerno ni Mayor Isko Moreno, meron ka talagang kapanatagan. I think the most important question, and you can ask them, is hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung bangkay. Ayoko ng pangunahan kung ano yung sinabi nila sa akin. But for now, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awi Sia ng District 2. Dinala sa amin 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. At ita-turn over namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So, any more questions? No? Yeah. Good evening po, Faith of 85. Nakausap niyo po si mga suspect po yun. Ano po ba yung dati nilang trabaho at ito po ba yung unang beses na kanilang ginawa? Yeah, kayo na sumagot. Pabigyan ko silang Sino po? Pasensya na. You wired the wire. Sige. Sige po, ay tanong na lang. Go ahead. Go ahead. Ang tanong yata dito, medyo mahina kasi sa akin, kung ito yung unang cases na ginawa po nila. Yung mic call mo. Baka may gusto ko na lang sabihin kung bakit humantong sa ganun. Yung pang-hold up. O yung sa pamilya, bakit humantong sa ganun? Disgrasya po ang tawad. Sir, doon po sa pod, Di natin masyadong marinig yung kay Sir kung ano yung sinasabi niya. tatlo lang po kayong nag-uusap. Nung may sinasabi po na tutuluyan na, sasaksakin na, meron po ba kayong iba pang kausap? Tatlo lang po. Tatlo lang kayo? Oo. Gumagamit ba kayo ng ipinagbabawal na lang ng mga oras na yun? Hindi po. At ano yung pumasok sa isip niyo? Bakit niyo nasabi? Ba't mo nasabing disgrasya? Nanlaban ba? Yung mismong driver? Ano ba't nyo naisipan na gawin yun? Bakit lang, bakit? At gusto ko lang rin malaman kung paano nila ginawa yun.
pupunta pa sila sa driver, nasa sasakyan ba sila? Ayan yung mga gusto ko rin malaman. Disgrasya. Ulit-ulit ulit sa disgrasya, no? Sir, sino po yung nakuna na may kinuhang katawan sa may halangan? Kayo po yun? Kasi po papasok kami ng kanina kasi Magkakasino kayo? hindi po. Kasi pag magkakasino, parang dito sa atin yung parang pagkakaperaan. Nag-detect yung sa mga sensor ng kasino po, kaya pinulong po. Opo. So, nung pabalik na po, nakakuha po yung nila kasi gamit po yun sa pang-ano na pang-drugs. Gamit po kasi yan. Gamit po yun para sa sasakyan. Kayo po ang Sino po ang Sino po yung nag May iba pa po rin kasama. Wala na po. Kayo lang po. Tapos po, bakit po na Ay, mga 3 lang po daw silang gumawa netong ginawa sa driver nga po. At wala silang mga kasama. Ano po ang nakulong? Dahil doon po kayo po magkakakasino? Ayun po. So, ang dalang po muna sa hindi po sa lahat po ito. Sa kaibigan po. Hindi na lang po. Gusto ko lang po sabihin kung hindi akong tao dito pamilya na ano namin. Ako po talaga sinasagdaan. Pasensya po. Hindi po kami wala po. Kuya, kayo yung nalilipos po. Hindi po hindi ako ng tao. Hindi lang po. Marami kami po ang lumaban ng tao sa amin. Sorry. Basta po, sabi ko lang po. Sorry po. Para po sa pamilya namin, ligtas po sila. Maliligtas din po kami. Wala po silang naiisip na paano namin, pamilya namin. Gusto ko lang dagdag rin mga kabungis sana sa mga gagawa ng mga kalokohan. Isipin nyo rin po yung mararamdaman ng mga magulang nyo, ng pamilya nyo. Kasi sa gagawin nyo, napakasakit sa magulang nyo yung gagawin yung mga mangyayari po sa inyo. Ay, parang patay ang pakiramdam po nila sa sobrang sakit na makikita yung mga anak nila na nalihis ng landas. Kaya sana isipin nyo po ang bawat gagawin nyo, lagi nyong isipin ang mga anak nyo rin, ang anak nyo, ang magulang nyo, yung pamilya nyo, para dagdag ko lang itong mga suspect po na to, merong mga itsura, pwede nga rin pong magtrabaho talaga ng maayos. Hindi lang sinabi kong dahil sa may mga itsura kahit na sino naman po pwedeng magtrabaho ng maayos. Na lang rin po ako. Hindi po. Napa-comment lang ako. Ano po ako, survey po ako sa isang construction company po. Hindi pa. Sila rin. Kilala na rin po sila. Wala na rin choice. Kilala na rin sila. Habang New York, may kilala na rin sila. Walang choice. Parang narinig ko, nakikita ba't walang mask? As you can see, they are very regretful of what they did, and they're going to answer it before our justice system. Nandiyan na yan, harapin na natin Ika nga, nangyari na yan. yung kanilang obligasyon sa mata ng batas
at sa pamilya. That's it. Now, any more question? Sa tatlo, boys, ngayon lang kayo nagkaroon ng asunto? O dati na may mga minor lang? Rambo, wala? Okay. So, any more question? Okay. So, again, nakikiramay kami sa pamilya ng biktima, pamilya Cabrera. I hope the city government, in our own little way, maging bahagi na makamit nila ang hustisya. Now, sa pamilya naman at itong mga taong to, buti naman, naisipan nilang pagsisihan at harapin yung kanilang ginawang bagay. So I think we stop from there and let the natural course of law or gagawin pa. Maya-maya, inaantabayanan ko lang yung NBI operatives na padadala ni Director Jimmy Santiago. At ito-turn over ni Yorme po sila sa NBI. Dahil sila may tama ng kasong ito. So, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. And again, ito'y maging takdang aral sa mga individual. Isipin ninyo yung mga mabibiktima ninyo, may pamilya din. Yes. Isipin nyo din ang mga sarili nyo, may pamilya rin kayo. Malungkot na sitwasyon dito. Napakalungkot. Both. Dagdag ko lang mga kabungisisan sa mga batang Maynila nga rin po. Kapag dumating yung time na naliligwak po kayo, nag-iisip ng hindi maganda, nandyan po ang ating gobyerno ng Maynila, Mayor Isko Moreno, na tutulungan po kayo. Nakita nyo naman dati or nung nakaraang Friday, sinabi ni Mayor Isko, meron dun nagsosolvent na bago niya yung buhay at binigyan niya ng trabaho. What more pa kung ikaw ay na naghahanap lang ng trabaho. Kay Mayor Isko Moreno, ang dali-dali lang pong lumapit. Nandyan lang po siya sa opisina. O kaya magpa-schedule po kayo, tutulungan po kayo ni Yorme. Napakadali niyang magbigay, napakadali niyang lapitan. Kaya kung naiisip nyo, nadadown na po kayo at wala na po kayong makuhanan ng trabaho or kaya meron kayong problema, bibigyan po kayo ni Yorme ng trabaho. Grabe, sana lapitan nyo lang po si Yorme kapag dumating yung time na nag-iisip kayo ng hindi maganda sa inyong kapwa. Napakabuti po ng mayor ng Maynila. Families is suffering. Family of the victim and the family of the suspect. Kasi nakalimutan yung tanong, marami ring anak itong mga to. Okay, may mga But then again, wala na tayong magagawa. Tapos may mga anak din pala sila, boss. Ay, kawawa din yung mga anak po din nila. Ay. So, maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng buong may taba. Thank you very much. Sure. And, ayan mga kabungisis, tapos na yung paghaharap sa mga suspect nga po. At dito ko na tinatapos ang aking vlog for today. Maraming salamat po sa panonood ng Busilaks Diary. Please, lagi po kayong manood ng ating mga upload dahil updated naman po yung mga video natin mapa Facebook, TikTok, and dito po sa YouTube. Please subscribe Busilaks Diary, follow Busilaks Diary Ulala sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa panonood. And ugaliing magdasal dahil tanging sigad lang ang re-resolba ng ating mga problema. Maraming bright side sa problema dahil katiting lang yan iniisip mo sa laki ng plano sa iyo ni God.
Kaya magtiwala lagi sa Panginoon. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless us all.